So, kamusta po mga ka-Streetwise, 'no? So, ito po, pag-usapan po ngayon natin itong si Salvador Panelo. So, sa hindi lang po nakakaalam, kagabi po ay naglabas po ng endorsement ang Quadcom para po kasuhan sila Duterte, si Bongo, si Bato, si Rina Garma, si Leonardo, at kasama po dun si Michael Yang. So, sa tingin ko mga kababayan, 'no, hindi pa naman po kasi tapos yung investigasyon ng Quadcom. Well, sa tingin ko may mga personalidad pa na kailangan pang imbestigahan ng Quadcom. Katulad nga po ni Veterano Aguirre at isa po dito si Salvador Panelo. So tandaan natin mga kababayan na nung panahon nga po na si Duterte po yung presidente at spokesperson nga po itong si Panelo at saka naging legal counsel pa, niloko po ni Panelo ang sambayan ng Pilipino na sabihin na itong si Michael Yang na isang drug lord ay isang mabuting tao. Di ba? So ang point dito, niloko ni Salvador Panelo ang sambayan ng Pilipino para i-build up ang imahe ni Michael Yang. Okay. So sa hindi lang po nakakaalam, no, so ito para may reference tayo. So ito yung sinasabi ko pong kaso. 'Di ba? Quadcom endorse crimes versus humanity case against Duterte to Senator. So kasama po diyan si Michael Yang because of the drug trade. Okay. So, ito mga kababayan, no, para ma-review po natin. Okay. Ganito po tayo tinarantado ni Duterte at saka ni Panelo nung panahon na yon. Okay. So, may balita dito. Okay, October 9, 2018. Okay. Sabi dito, tinanggi po ni Duterte. 'Di ba? Tinanggi po ni Duterte na si Michael Yang po ay economic advisor. Ito so sabi dito Duterte, Michael Yang is not presidential economic advisor. So tinanggi niya. Okay. So sabi dito President Rodrigo Duterte on Tuesday denied that Davao-based businessman Michael Yang is his economic advisor. Duterte told reporters that Yang cannot be his economic advisor because he is Chinese. Okay. So hindi naman po talaga pwede at labag po sa batas 'yon. Okay. So ngayon mga kababayan, ang nangyari po nito, nabisto po na nagsisinungaling po si Duterte. Okay. So ngayon, merong dokumentong lumabas dito, no? Ito. Ayan so, ang point dito, tinanggi po ni Digong na si Michael Yang ay inappoint niya. So, todo tanggi siya. Ang problema po, magagaling po yung mga ibang mga kababayan po natin, nakakuha po ng kopya. Ito Office of the President of the Philippines, Malacanang. So, ito Mr. Yang Hongming, Chinese citizen, married. So, kasal pala si Michael Yang, no? Of legal age with residence and postal address. So, sa Davao City po ito. So, ito po, siya po ay, ayan, no? Appointee po siya ni Digong. Oh. So, ganyan po tayo niloko ni Digong. So, malamang tatanungin ninyo, ito kayo, bakit naman ginawa ni Duterte yon? Kasi ito, base ito sa investigasyon ng Quadcom. Kaya inappoint ni Duterte si Michael Yang, hindi talaga para maging economic advisor. Kaya inappoint ni Duterte si Michael Yang para magbigay ng isang statement na ito si Michael Yang, bata ko yan, drug lord ito, sumunod kayo sa kanya. Ayun yun. So, ang nakita ko dito, kita nyo, ang pumirma pa dito sa appointment letter ni Michael Yang, si Minardo Guevara. Minardo Guevara na ngayon po ay soldier ni PBBM. So, yan, tapos yung pirma ni Yang Hongming. Okay. So, ito ay April 28, 2017. Okay. So, almost 1 year din pala na na-appoint itong si Michael Yang. Okay. So, ngayon mga kababayan, so dahil nga po sa maraming bumatikos po dito at tinatago po nila na si Michael Yang nga po ay in-appoint ni Duterte, Lord pala. So, ngayon may nabasa akong article dito. Ito, yan. Okay. So, ito So, ang pangalan talaga ni Michael Yang ay Yang Hongming. Okay. So, Michael Yang, tapos ito basahin ko lang, no? Kasi medyo interesting to Sabi dito, around November 2015, during the run-up the 2016 Philippine election, Rodrigo Duterte visited, di ba, Yang in Xiamen
Chinese social media documented this visit. Later, Duterte would formally announce his candidacy for President of the Philippines. So bago pala tumakbong presidente si Digong noong 2015, pumunta pala muna siyang Xiamen na doon nga po nakabase si Michael Yang. Okay? At mga kababayan, no, base rin po dito sa nakuha ko pong information, si Michael Yang po talaga ay tumira sa Davao City ng 20 years. So may mga negosyo siya doon. So, ang tanong dito, bakit ngayon nagtatago na? 20 years pong kinupkup ni Duterte si Michael Yang sa Davao. So, ibig sabihin nun, 20 years na rin po sila naghahasik ng lagim doon regarding po sa droga. At ang point dito mga kababayan, alam po ito ni Salvador Panelo. So, bakit nung mga panahon na yon, todo tangkol siya kay Michael Yang? So, we will get on that, no? Continue lang natin yung pagbabasa. So, sabi dito, no? During the presidency of Rodrigo Duterte, Yang served as the chief executive economic advisor, at least for the year 2018. This was initially denied by Duterte as Yang held Chinese citizenship. So ito na sinasabi ko kanina, tinanggi ni Digong, di ba? So Rappler nakakuha ng document na yung appointment letter nga po ni Michael Yang, no? So Rappler investigation through the Freedom of Information was able to obtain from the Malacanang Records Office of an official documentation contracting Yang as an economic advisor. So ito malupit dito. According to Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, was tapped for the role due to his rags to riches background. Okay. So ngayon, tarantado talaga 'tong si Panelo, no? Ako naniniwala ako na alam ni Panelo ang background ni Michael Yang. Pero nung tinanong po si Panelo regarding kay Michael Yang, ang sabi niya, ano, what do you call this? Pinagtanggol ni Panelo si Michael Yang na deserve daw talaga ni Michael Yang na ma-appoint kasi nga daw po si Michael Yang daw po ay may alam regarding daw po sa economy. And then, si Michael Yang daw po ay nagsimula from rags to riches. Nagsimulang mahirap at bilang yumaman. Ganyan po niloko ni Panelo ang Pilipinas nung si Duterte po ang presidente. So ngayon kasi ang point ko dito, no, well, kung hindi naman ma-filean ng criminal charges si Panelo because ako naniniwala naman ako no, na hindi naman siya sangkot dito sa droga. Pero ang point dito, yung panloloko sa mga kababayan natin Pilipino, kailangan niyang manukot dito. Isipin mo, i-promote mo yung drug, di ba? Ako naniniwala ako no, na si Panelo may apo yan, matanda na yan. Sa tingin mo ba, proud ka ba sa apo mo na ganito yung ginawa mo? Niloko mo ang sambayan ng Pilipino para i-promote ang drug. Oh. So actually mga kababayan, may video pa ako dito niyan. So ito no, ito yung video ni Panelo nung siya po ay na-trap. Nung siya po ay tinatanong nga po ng media regarding kay Michael Yang. So ito panoorin natin to ha. Sir, may tanong si Pia Reñada. PRD denies Michael Yang is his presidential economic advisor, but daw yung contract released by Malacanang Records Office show he is economic advisor to the president. Did PRRD lie? No. Michael Young is just one of those advisors that the president consults on a particular matter. But he just received 1 peso a year. Okay, second question niya. Kita mo ha, sabi ni Panelo no, consultant lang daw po si Michael Yang at hindi daw po siya na-appoint. At ang sweldo lang daw po ni Michael Yang, 1 peso a year. Tangina, Panelo, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo sabihin nung panahon na to na kaya na-appoint si Michael Yang kasi ito ay statement na ang mga ay sumunod kay Michael Yang. 1 peso a year. Diyos ko. Technical, may follow-up ka? So sir, merong appointment paper, even if it's just 1 peso a year, is there an appointment paper of Mr. Yang? It appears from the documents that I saw, signed by Secretary Guevara and Secretary Medellin. When was the appointment made? Kasi before the president said that he could not be an appointee because he's Chinese, he's a foreigner. Oh, it's allowed if it's only a consultant.
So apparently, the president was not aware that he signed the appointment paper of It Mr. was not he Yang. who signed it. It's Secretary Guevara and Secretary Penaldea. But without the knowledge of the Of president. course, it's with his knowledge. So he forgot. The president forgot. No, what he was saying, because apparently the the implication is he could not appoint as a consultant this particular person. That is what he was saying. So you're now confirming that Mr. Yang is really a consultant of Yeah, the one of president. the consultants of the president. He consults him every now and then. You know, Mr. Yang is a wealthy man. He has rose from 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 poor origins to being a wealthy man, and he has a technical know-how how to run a business, and also because he's Chinese, he knows a lot of people in the Chinese government, Second and he question. knows the psychology of Chinese. On that, So kita nyo, di ba? Grabe ilusot ni Panelo si Michael Yang. Panelo, naalala mo tong ginawa mo na to? Naalala mo to? Drug lord? Di ba? Pinoprotektahan mo. Grabe nakakadiri tong ginawa mo. Ang baboy nito. Di ba? aspect, the president needs people like him. So in second question ni Pia, what technical services or expertise does Michael Yang provide to the palace that no Filipino consultant can provide? I think that's between the president and the economic advisor. You cannot be revealing those things. What type of sensitive information is Yang able to access given this role? Does the palace have a screening system for information Yang is able to access? The same response. Okay. Last question niya, how can the palace assure Filipinos that Yang is not using his role to influence Philippine policies, especially since PRRD promises an independent foreign policy? One economic advisor cannot create policies. It's the president who creates policies. Okay. Okay, putulin ko lang muna, no? So, ito yung mga panahon na to, no, na ang concern lang ng mga media nun is tungkol sa citizenship ni Michael Yang, about sa mga information na pwedeng makuha ni Michael Yang sa gobyerno ng Pilipinas kasi nga po Chinese. Hanggang dito lang po yung alam ng mga kababayan natin. Tayong lahat, ito lang yung alam natin. Itong mga panahon po na to na ini-interview si Panelo, ito po yung mga panahon na wala pa tayong alam na si Michael Yang pala ay Lord. Kaya ito yung mga concern lang natin ng mga panahon na yon. At mga kababayan, kung nung mga panahon na to, lumabas na po talaga yung sinasabing allegedly na sangkot si Michael Yang dito sa mga droga na to, malamang hindi ito ang tanong ng mga media nun. Di ba? Oh. So, mga kababayan, kaya nga lang 1 taon si Michael Yang sa economic advisor ni Digong kasi doon na po pumutok yung pangalan niya, nasangkot talaga siya dito sa pinagbabawal na gamot. Di ba? Galing, no? Galing mambudol ni Duterte, no? At kasabot ka dun, Panelo. Kasali ka dun. Di ba? Kayo, malapit na kayo kunin ni Lord. Magsisi na kayo. NPC questions? No more? Julie. Follow-up, sir, kay Mr. Yang. Sir, has there been any instance in which Mr. Yang's services has benefited the Philippine government? That's for between him and the president. Are you not aware of any circumstance? Well, I've not talked to. Maybe I will ask the president tonight. Okay, Joseph. Magla-last question na ba tayo? Hey, Joseph? Yan, so okay na po yan. At least you get the point. No? Huwag na natin panoorin ng buo yan kasi mahaba yan. So at least you get the point. So, kayo po dyan po sa nakakapanood po ng video po na to, kayo ba naniniwala ba kayo at agree ba kayo na may mga pangalan pa rin po talaga sa investigasyon ng Quadcom ang hindi pa rin po nila napapangalanan regarding nga po dito sa malaking sindikatong ginawa po ni Duterte. At naniniwala ba kayo na itong si Panelo ay isa sa mga conspirator sa malaking sindikatong ginawa ni Duterte para babuyin po ang Pilipinas nung
si Duterte pang presidente. Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? Andyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.